maling comparison yan eh. Ang tingnan nyo yung track record niya kasi naging mayor na yan eh. 9 years. Kung ano yung ginawa niya, ano yung nasagawa niya. Eh, di ba yung kay Inday, Doc Loren, yung talagang yung highway nila, wala kang makikitang gawad ng kuryente. Malinis. Yeah, ginawa yan ni VP Inday. Yung peace and order niya, yung kampanya niya sa local insurgents sa kanyang lugar na napatahimik niya. Dapat doon natin i-test si Inday. Yun ang dapat na-test kay Inday. Huwag yung tatay niya kung sino pa man. So, ako, Dr. Rin, ito yung panawagan ko sa ating mga taong bayan. Kumilos tayo, kailangan natin magkaisa. Kailangan huwag tayong minto hanggat hindi natatanggal ang Pangulo na namuno sa korupsyon ng ating bansa. Titigil lang ako kung mapapatunayan niya na hindi siya yung nagdakaw at ipapatuloy niya yung investigasyon. Pero hanggat may cover-up ako nakikita, pagtatakip, tinatago nila lahat ng tao, ayaw nila mabuwas ang katotohanan, sasabihin ko at alam ko sa puso at sa isip ko na may kinalaman siya, sangkot siya sa korupsyon. Ang tanong na lang kung siya ang mastermind o hindi. Sa akin, sa ngayon po sinasabi ko, siya ang pinuno ng korupsyon sa Republika ng Pilipinas. Yan. Salamat. Maliwanag. Pareho tayo. No, dapat bumaba ka na. No, kung may pagmamahal ka pa sa bayan, pero wala naman siyang pagmamahal sa bayan. Alright, Reaction TV Base, babalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Nako, ito ipapaliwanag po dito ni Atty. Topacio mga kareaksyon ng hearsay saka hindi hearsay. Kaya dito mga kareaksyon yung 18 basurero na nagatid ng mga mali-malitang pera sa mga lugar na kung saan kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at kung saan-saan pa sa Manila Polo Club ba yun? Mga kareaksyon dito ipapaliwanag ni Senator na tuloy ni Atty. Topacio ng mga kareaksyon na kung saan talagang matibay at makapangyarihan ng mga statements po ng mga 18 Marines na tinaguriang basurero ng mga magnanakaw ng bayan. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Ako po. Ito, sabi ni Juvie, babaero daw si Victor. Bakit? Naikwento sa kanya nung kaibigan niya. Yun ang hearsay. Naikwento, hindi mo personal Narinig o na nakita. Naku po. Ngunit nang sabihin ni Guteza na siya ay nagde-deliver ng pera, mali-maleta kay Martin Romualdez at siya mismo ang nagsasabi siya ay nakita niya, naranasan niya, nandun siya mismo ang gumawa. Hindi po hearsay yun. Mr. Chair ng Blue Ribbon. Totoo yun. Yan ay eyewitness account. Eyewitness. O ngayon, hearsay ka ng hearsay kay Pangulong Marcos. Ngayon, may lumabas na 18 dating mga marino. Kahapon, Opo. nagsagawa sila ng isang press con at ipinakita ang kanilang sinumpaang salaysay. Ha? Abit-abit. Affidavit. Affidavit. Oo. Apo. Kasi sa probinsya noon Affidavit. pupunta yung mga yung mga ordinaryong tao punta sa opisina. Opo. Turne. Sabi sa tatay ko, turne. Kami po yung magpapagawa ng abit-abit. Abit-abit to plus. Ang cute. Abit to plus. Na wala yung papel de ahensya yun. Ayan. Minsan nga, nililibre na ng tatay ko yun. Kasi sabi ko, bakit nililibre nyo? Tay, sabi niya, nagsanla na nga yung tao kasi walang pera. Sisigilin mo pa yung affidavit. Nakakaawa naman. Wala namang tayong puhunan dyan kundi papel. Yun. Anyway, ang affidavit, Mr. Senator Lacson, ay entitled to full faith and credit. Ay, yun po mga kareaksyon. Ito na. Ito na po ang kabuuan ng pagpapaliwanag po ng napakalupit na lawyer na ito na si Atty. Topacio. Ito na po mga kareaksyon. Tangugat sa inyong katawan. Kasama si Miss Juvie de Guzman. At ngayon po ay bagamat yung tinatawag nilang EDSA, People Power Day, Yes. ay sa taong ito ay hindi idineklarang holiday.
Kanya may trabaho po ang lahat ng mga otaw. Yan. Opo. Pero may mga paaralan na sila na ang nagdeklara Nagkusa. na walang pasok. Ayun. Kaya nga, di ba kahapon, nagagalit yung iba Opo. na mga mambabatas, lalo na yung mga sinasabing makabayan daw sila, na hindi naman ako sigurado kung totoo, na dapat daw magkaroon na ng batas na nagdedeklara every year, automatic, na Holiday. ang February 25 ay holiday. Eh, sila naman ang nasa Nakapwesto sila. nakapwesto. Sila ang mga mambabatas. Eh, di sila ang Gumawa na. alay. Eh, di gawin ninyo eh. Abay, Alay. lukong mga are. Pero Tony, tama naman din sa iba. Yung iba, tama kasi in the sense na kung ito'y gagawing holiday, pwedeng mapag-aralan ng mga kabataan yung tunay na nangyari noon. Hindi, ang problema, sino bang tunay? Diba? Divisive yan eh. Divided ang opinion yan eh. Sinasabing tama daw yung nangyari, sinasabing extra-constitutional. At ngayon, di ba noon, dati eh, sinasabi nila, people power, maigit na tanggal ang diktadurang Marcos. Eh, sinong nilagay nyo ngayon? Di ba, si Marcos din yung anak. Hindi malaman sa inyo, mga luhong RA. Alay siya. Oo, anyway, bumalik tayo sa mga pangyayari ngayon Opo. na kahapon po ay may nangyaring press con, di ba? Yung pinag-uusapan natin. Hindi natin ma-report ng maayos kahapon kasi ongoing pa kasabay eh. Yes, Actually, naanyayahan po tayo. Siyempre, pinili natin yung ating katungkulan Opo. dito sa DWIC, sa Aliw Broadcasting. Opo. At eto po kasi, naalala ko yung sinabi, kamakalawa lamang ni Senator Panfilo Lacson na siya ngayong puno ng Blue Ribbon Committee na sinasabi niyang ang mga ebidensya daw laban kay Pangulong Marcos ay tsokolate, Anong ibig sabihin nun? Hershey. Hearsay. lang. Oo, hearsay. Ibig sabihin, Walang katotohanan. chismis, lang. marites. At hinamon pa niya. Hindi na suntukan naman ha. Opo. Oo. Si House Minority Leader Egay Erice Oh. at si Congressman Titinho. Tonching Tinyo. Opo. O Titinho. O, di ba? Sabi niya, hoy, Titinyo. Sabi ni Ping Lacson. Ano sabi? Ba't hindi na kayo mag-imbestiga? Ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw na may kinalaman si Pangulong Marcos sa flood control scam. Oh. Eh, puro hearsay naman. Ayun. Ano ba yung sinasabi ni Senator Lacson na hearsay? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Kasi di ba, merong nagtuturo naman direkta Oh. kay Martin Romualdez Opo. at kay Pangulong Marcos. Hindi ko maintindihan kung sinong nagturo ng mga konsepto ng batas na hearsay kay Senator Lacson. Baka yung legal luminary ni Senate President Soto na nagsabing hindi daw unanimous yung desisyon na binabasura yung impeachment at wag daw sundin yung utos ng Korte Suprema. Baka yung legal luminary na yon. Oh. Baka yun din yung legal luminary na sinasabing kahit alipustahin mo ang Korte Suprema, hindi contempt yun, ano? Sariling batas niya yun. Pag Din ano. yun eh, dekano yun eh, ng law school, ng One Ball University. Oh, no! Yun nagturo sa kanila. Grabe. Ayun, alam nyo po, Senator Lacson, ang hearsay ay ito. Sabi ni Juvie, babaero daw si Victor. Bakit? Naikwento sa kanya nung kaibigan niya. Yun ang hearsay. Naikwento, hindi mo personal Narinig o na nakita. nakita. Ngunit nang sabihin ni Guteza na siya ay nagde-deliver ng pera, male-maleta kay Martin Romualdez at siya mismo ang nagsasabi siya ay nakita niya, Opo. naranasan niya, nandun siya mismo ang gumawa. Hindi po
hearsay yun. Oh. Mr. Chair ng Blue Ribbon. Totoo yun. Yan ay eyewitness account. Eyewitness. O ngayon, hearsay ka ng hearsay kay Pangulong Marcos. Ngayon, may lumabas na 18 dating mga marino. Kahapon, Opo. nagsagawa sila ng isang press con at ipinakita ang kanilang sinumpaang salaysay. Ha? Abit-abit. Affidavit. O, affidavit. Oo. Apo. Kasi sa probinsya noon Abit-abit. pupunta yung mga yung mga ordinaryong tao punta sa opisina. Opo. Turne! Sabi sa tatay ko, turne! Kami po yung magpapagawa ng abit-abit. Abit-abit to plus. Ang cute naman. Abit to plus. Nawala yung papel di ahensya yun. Ayan. Minsan nga, nililibre na ng tatay ko yun kasi sabi ko, bakit nililibre nyo? Tay, sabi niya, nagsanla na nga yung tao kasi walang pera, sisingilin mo pa yung affidavit, nakakaawa naman. Wala namang tayong puhunan dyan kundi papel. Opo. Anyway, ang affidavit, Mr. Senator Lacson, ay entitled to full faith and credit on its face. Yan po ang legal principle that governs affidavits. Yes. Ibig sabihin, kung hindi rin lang magkakaroon ng dahilan na ito ay huwag paniwalaan, dapat ito'y paniwalaan. Bakit? Dahil ito'y sinumpaan sa harap ng notaryo. Sworn. Sinumpaan. Okay. Ngayon, meron ding principle, pero ito ay sa rules on evidence. Opo. Na kapag nagpresenta ka ng affidavit sa court at hindi mo hinarap yung nagpagawa ng affidavit, that is hearsay. Oh, totoo yun. Totoo yun, Mr. Senator Lacson. Ngunit, eto na. Humarap na sa madla. Nandiyan Sa sila publiko, nag-press con, 18. May sworn statement. Wala pa namang report yung iyong Blue Ribbon tungkol sa flood control scandal, yung tinatawag na floodgate. Di ba? Oh. Bakit hindi muling buksan ang investigasyon ng Blue Ribbon at ipatawag itong mga ito? Iharap mo. Paupuin mo ron sa Blue Ribbon. Pasumpain mong muli sa harap ng Blue Ribbon. Opo. At ikaw ang magtanong at hayaan ng mga ibang senador na tanungin itong mga ito kung Opo. totoo o hindi na sila ay nag-deliver ng pera mismo kay Pangulong Marcos Jr. na sinasabi nila. Opo, yun nga. Sinabi nila Wala kumalat sa na- dalawang lugar, sa Forbes Park Sa at Baklaran. saan ba yun? Sa Paway ba yun? Paway. Paway, di ba? Paway pala. Hindi naman sa Hawaii, ano? Malayo naman yun, ano? Oo. Paway. Oo. Sa Paway, doon mismo sa Ilocos Norte, Opo. sa bahay doon ni Pangulong Marcos Jr. Yan po, hindi na po hearsay yan. Ba't hindi hearsay? Yung mismong nag-deliver na po ang nagsabi. Ang hearsay po, halimbawa, ako nagsasabi, sinabi sa akin ni Marine Sergeant Tubi, di ba Tubi yung isa? Oo, ang apelyido na Tubi. Sabi niya, kinuwento sa akin ni Marine Sergeant Tubi. Nag-deliver daw siya ng pera kay Marcos Sr. Hearsay yung akin. Opo. Pero kung si Tubi na siyang nag-deliver Totoo yun. ay nagsagawa ng sworn statement at humarap sa media at sinabing siya ay nag-deliver, direct evidence po yun, eyewitness account po yun, Mr. Lacson. At Okay. dapat yun matibay na patotoo po yun at dapat yun ay ipatawag nyo kung gusto nyo i-cross-examine ng mga senador, hindi lamang inyo. Kayo. Opo. Kasi expected na po namin na i-cross-examine nyo yan kasi wala na po kayong ginawa, Mr. Lacson. Umpisa't mulat sa pool na kayo ay naging chairman ng Blue Ribbon at pinalitan nyo si Senator Marcoleta na pagtakpan si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. So expected, pero subukan natin. Di ba? Oo. Bakit hindi nyo gawin? Sa Blue Ribbon, the ball is in your court.
Ha? You're holding the ball. Hawak mo ang bola mo. Teka muna, hindi yata maganda dating noon, ano? Hawak mo ang bola mo. Oo. Wag yun. Wag yun. Di ba yun ang expression sa Ingles? Oh. The ball is in your court, di ba? Oh, di ba? Oh, hawak mo ang bola. Oh, yeah. Ikaw na bahala kung anong gagawin mo sa bola. Pipisil-pisilin mo, ha? Kakamutin mo, ha? Kakabutin na. Kukuskusin mo, ha? Grabe. Pero hindi, baka meron silang sinumpaan, attorney. Na bola? Si dating Senator Lacson, baka may sinumpaan na huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. O baka Eh, yun may nga ang ganon. sinasabi, di ba? Kasi yun ang Oo. sistemang dumarating sa taong bayan. O, di ba kwento yun nila. nga ang sinasabi, nakatanggap daw. Oo. Although hindi naman natin nilalagyan Hindi ng pa mali natin siya alam kasi yun. tumatakbo sila. Opo. Baka kailangan ng kontribusyon, binigyan kasi kapartido naman. Yo. Hindi ko naman sinasabing tumanggap sila ng suhol. Very clear po yan. Wala po akong inaakusahang tumanggap ng suhol si Senator Lacson at si Senate President Soto. Ito yung mga campaign contributions. Yun. Doon sila ay tumatakbo kasi kaalyado naman sila di ba nga? Kapag sila. Oh, in return naman, nakita naman natin, may kapalit naman. Ayun. Pero wala namang walang masama legally, pero politically hindi maganda na pagtatakpan mo. Kasi ang nangyayari, pinananaig mo yung personal na interest mo, yung utang na loob mo sa Kesa- individual kaysa sa kapakanan ng bayan. Yun. Paano ka tatawaging isang tunay na lingkod ng bayan? O kung ganyan ka, o di ba? Ba't tumatawa ka? Natutuwa ako sa diction mo. Parang nagte-text to no? So, yun po, Ayan. yun ang sitwasyon ngayon. Okay, o ayan na. Ngayon, sinabi rin ng ating kaibigang si Attorney Levy Baligod na susulat sila Opo. sa ombudsman. Medyo napapakamot nga ako ng ulo nung pinapanood ko. Yung replay naman kasi kasabay Opo. natin Opo. Pagkatapos pinanood ko yung replay. Kasi, well, believe din ako sa kumpiyansa, sa pananalig ni Attorney Baligod. Baligod. Okay yan. Sa si Sir ombudsman Oo. Oo, kasi talagang sabi niya, may pinanghahawakan pa daw siyang manipis na Hala. pag-asa na gagampanan ng ombudsman ang kanyang sinumpaang tungkulin na mag-imbestiga ng anomalya. Kasi ako po, matagal na akong nawala ng pag-asa Opo. kay Ombudsman Jesus Crispin Bendalo Remulla. Di ba yun ang ano niya, middle niya, Bendalo? Oo nga. Oo. Sabi mo nga yung mga Vietnam Vin, di ba? Vin. Vin. Vindalo. Lagya ka talaga. Oh, grabe. Na umaasa pa siya. Pero kung ako si Attorney Levy, friendly advice naman, lumiham Opo. din kay Senator Lacson at i-offer, Ayun. ialay ang testimonya ng 12 Marines para mapatunayan kung totoo o hindi na may kinalaman si Pangulong Marcos Jr. Kasi mabigat ito. Yes. Oo. Oo. Kasi alam mo, tingin ko natunugan nila may mga lalabas na ganito Opo. Kaya nagmamadali sila na yung impeachment complaint ay kunin yung kingkoy na impeachment complaint ni Attorney De Jesus Ayun. na manipis. Manipis din ang pag-asa. Manipis. Oo. Ala. Na ito ay iproseso na at ito ay i-deny na para 1 taon na walang Apply ulit. apply ulit ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kasi ito mabigat na ebidensya to Opo. Personal knowledge ito, nagde-deliver ng pera. At kita mo naman meron na ba, ewan ko meron na bang tugon ang Malacanang dito sa mga sinabi? Hinahanap ko kanina sa internet, wala akong nakita Wala pa. Wala pa, no? May tugon na ba? May sagot na ba si Ante Claire? Wala pa. Hinahanap ko kaninang umaga pagkagising ko Habang ako'y nag-aalmusal, hinahanap ko. Hindi. Wala I-review niya, isasagot na, sir. Ang tagal naman. Di ba laging gigil na gigil si Ante Claire? Ay, ngayon Ang mukhang- bilis sumagot. Bakit ngayon parang medyo natulala Opo. at hindi malaman ang sasabihin. Opo. O, di ba? Pero kung ano, sir, ito sa akin lang, kung si
si Senator Lacson ay gagawa ng sinasabi ninyo na bibigyan niya ng pagkakataon na imbestigahan muli, eh baka medyo yung sympathy ng tao ay gumanda rin. Mag-aangat din sa kanyang O kaya prinsip. nga, kita Malaking mo bagay to. dati si Lacson, gigil na gigil. Kay Bersamin, hindi kay ES Opo. yung pamangkin ba yun? Opo. Yung Undersecretary Bersamin. Yes, yes. Na sinasabi niya, may kanilaman yan, ba't hindi pinatawag? Hindi pinatawag Oh. Yun nga ang nagtataka ko rito kung bakit ganun King Koy. Oo nga, hindi, walang biro. Parang triple hearsay pa daw Hindi ko malaman kung ba't triple hearsay Oh. Hindi, Diba? ano lang yan, attorney, trip-trip lang. Ikaw ang gusto ko ngayon. Oh. Alam nyo to, itong text message na sinasabi niya na Sige po. yung pinagbabasihan ng complaint at noong mga pahayag ni Congressman Erice, yung kaibigan natin si Congressman Erice, Opo. yung nananggaling kay Congressman Lian Leviste naman, ay nakita ko na rin yan bago pa nila nakita. Ayun. Kanya lang, since lumabas na, pwede ko nang sabihin, Opo. noon hindi ako makapagsalita kasi confidential pa. Saka wala Ngayon nakikita. lumabas na Oo. Wala na rin, nakita ko na po yan at humingi na rin siya ng payo kung anong dapat Yun. gawin. Pinayuhan ko siya. Siyempre, yung payo ko, hindi pwedeng sabihin yun. Opo, wag Kasi na. yun ang covered ng lawyer-client privilege. Yun, Pero nakita tama. ko po yan at ako'y kumbinsido na yan ay genuine. At yung sinasabi ni Senator Lacson na triple hearsay, hindi naman po bound by the strict rules on evidence ang Blue Ribbon Committee. O kung tingin mo hearsay, wala kang believe dun sa text messages, ba't hindi mo patawag si Undersecretary Bersamin? Yeah. And you confront him. Undersecretary, text message mo ba ito? Hindi. Ganun lang naman yun Yeah. Napakadali naman Kasi, di ba, sabi nga nila, yung lumang-lumang kasabihan, pag ayaw, may dahilan. Pag nais ay may paraan. Kaya yan bagsak na bagsak ang kredibilidad ni Senator Lacson kasi obvious na obvious na Mabagal yung advisor niya, yun lang po yun. ang daming lumabas na paputok kahapon. Unfortunately, yung mga ibang media organizations, hindi ito. Siyempre, laging parehas naman ng Opo. aliw broadcasting at ang DWIC, Opo. ang studio, ang Channel 23, Opo. meron pang paputok na nakatanggap ng pera yung mga investigador ng ICC through former Senator Trillanes. Dapat dollars. imbestigahan din yan. Kasi Oo. foreign interference yan sa ating soberanya. Bakit tumatanggap ng pera ang ICC, di ba? for? Maraming pasabog na dapat imbestigahan. Paktay. Pero walang tugon ang Malacanang, di ba? Yun ang mabigat. Kung ano-anong tinutugon, katulad noong discussion, di ba? Doon sa kung paano na napunta si Pangulong Duterte sa ICC, walang masagot Diba tinatanong, yung bang ginastos sa eroplano papunta sa Netherlands nalulan si dating Pangulong Duterte, yun ba ay sinong gumastos? Ang pamahalaan ba o pribadong tao? Wala namang maisagot ba? Nasagot Paikot-ikot dati. lang. Ano sabi? dati nasagot Hindi, dyan. tinanong parang paikot-ikot Ayun nga po. Oo. Nahilo nga tayo Baka mga ngayon, paikot-ikot ayaw na nilang aminin, pero sinabi na nila. Sinagot na nila yun. Oo, dati sinasabi nila, private plane daw yun. Pero Opo. hindi nga malaman kasi dapat nalalaman natin yun. Malabo ang storya. Yun. At doon po ay very clear. Alam nyo, dyan ako nagtataka sa ICC. Kaya alam nyo, kangaroo court talaga yung ICC Di ba dapat yan, ang pinangangalagaan nila ay human rights. Eto nilabag yung human rights ni Opo. Pangulong Duterte. Bakit hinahayaan nila? Bakit ayaw nilang pakinggan? Diba? Dahil bayad Yun na lang. sila. Hindi nga, yung may alegasyon na bayad. Number Opo. 2, alam niyo yung ICC, diniscuss ko na yan Kailangan niyang i-justify yung existence kasi yung ICC, International Criminal Court, kini-question na ng maraming tao kung bakit Yes. meron pa yan kasi walang silbi Correct. They have to remain relevant. Ang Amerika nga, ayaw na magbigay ng pera dyan Hindi na Correct. kinakilala dyan Di ba? Inano na nga, binigyan na nga ng mga sanction
yung mga hurado Yes, ng oo. ICC. Hindi na nga sila pwede makipag-transact sa mga bangko sa Amerika magamit. Hindi sila pwede pumunta sa Amerika. Pinatigil yun, Oo. di ba? Hindi lang Kaya, kailangan nila ng isang malaking isda na ipakikitang kami ay may silbi pa. Ayun. Kasi meron pang sex scandal yan di ba? Yes, yes, O opo. kung saan ang iskandalo na papapunta yang ICC. Marami nagsasabing walang silbi yan. Hindi naman yan mapatulan. Yung mga malalaking bansa, yung mga maliliit lang. So, double standard. At yun nga, uulitin ko po bago tayo mag-break, ang pinakamalaking dahilan ng na dapat nasasaktan ng ating damdamin. At palagay ko naman nasasaktan ng damdamin ng karamihan ng mga Pilipino. Kasi nga, di ba, nung eleksyon last year, Yeah. nangamote yung mga kandidato ng pamahalaan dahil nga kinidnap nila si Pangulong Duterte. Masagwan dating. O, di ba, nagbibiro pa nga tayo Opo. Sabi natin, ang pinakamagaling na campaign manager ng oposisyon ay si Pangulong Marcos Jr. himself. Kasi sa lahat ng ginagawa niya, tumitibay yung oposisyon, di ba? O, ang pinakamasaklap dyan para sa atin, yung ating dating Pangulo, na minahal ng karamihan ay nililitis ng mga banyaga na wala namang alam kung anong tunay na pangyayari nito pagdating sa drugs. Hindi naman silang nakinabang Tayo pagkatapos silang magpapass judgment. Yan ang mabigat yan. Opo. Yan ang hindi dapat patawarin, ulitin ko. Yan ang hindi natin dapat patawarin na ginawa ng administrasyon na to. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, malalahanap ko ay kasi news lang, breaking news, news, at sumami na kung ano ng mga tsura natin oras. Alas 11:25. Ang biguas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. Ay, magandang araw sa aking mga kababayan. Hindi natin kasama si Eric ngayon pero napakaswerte natin kasi kasama natin si former secretary, former congressman, ano ba, former whatever pa na he needs no introduction. We're very lucky to have with us si Sec Mike Defensor. No? So Sec, Yes. maybe you want to greet them first, no? Well, una sa lahat, isang karangalan na makasama at makaharap at makausap ang isang Dr. Lorraine Badoy sa lahat po ng mga nanonood sa inyo, sa ating mga kababayan. Of course, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga kung saan man po kayo. Yan, thank you. Let's get to the heart of it na, Sec, no? Last week, no, si Vice President announced that she was running for president, no? Tatakbo ako bilang pangulo, sabi niya. So, from your perspective, no, first of all, from your perspective, how was that speech? Well, una, siguro, Dr. Lorraine, bago ko i-describe yung Yeah. speech, describe ko muna yung statements ko before she came out. Okay. Kasi sabi ko parati na talagang itong impeachment na magaganap against Vice Yeah. President Sara Duterte will be the worst that she will be confronting. Ito yung pinakamabigat, pinakamahirap. At grabe, nakikita ko na yung gagawin nila para talagang sirain siya, durugin siya, pahinain yung suporta sa kanya ng taong bayan. And hindi dahil, alam mo, ang impeachment, it's a political process in a sense na, sinasabi mo ng institusyon ng Kongreso at ng Senado
itong vice president o itong presidente o itong mga constitutional officials, no, yung mga mandato ng constitution, hindi na sila makapag-function. Masyado nang wala ng tiwala ang mga institusyon o yung mga taong bayan, ang mga iba't ibang mga sektor ng lipunan. Kaya kailangan mo na siyang impeach. Parang ganyan yung lohika niya eh. Kasi if it was just about politics and numbers, alaalala mo yan kay President Duterte, di ba sinabi na noon kay VP Leni, sabi niya, impeach ang tao, nare-recall mo yan, Doc Lorraine, binanggit niya yan, huwag niyo impeach yung tao, binoto yan, may mandato yan, because if we're talking of numbers and just politics, ganun ba yun? Pagka ang presidente mas may numero, tanggalin mo lang yung vice president. So anyway, going back to that point, yun ang binanggit ko. Yeah. So, ang tingin ko, yung Okay, Sec, I'm sorry, I'm sorry I'm interrupting, but you didn't explain to us now. Why did you think was it going to be the worst for Yes. her? Well, it will be worse for her because ayaw nila siyang maging kandidato in 2028. Kasi nakalagay doon sa impeachment na proseso, pag siya na-impeach, meron siyang perpetual disqualification in holding public office. Para bang ang nangyari sa ginagawa nila, tinanggal na ang Sara Duterte na alam naman nila hindi nila matatalo o wala silang kakayahan na talunin sa darating na halalan ng 2028. So ganun talaga yung direksyon nila. Ang tingin ko, ang ating Vice President, and I'll tell you a short story na, nung nagkakagulo siya dun sa Kongreso, kung nare-recall nyo, lumapit siya kay Congresswoman, former Jimmy. Speaker, former President Jim. Yeah. Oh. Lumapit din siya kay former Congressman, former Senator Marcoleta. Yeah. Alam mo, Doc Lorena, ang sinabi niya sa kanilang dalawa, Sir, Ma'am, wag niyo na po akong tulungan, kaya ko po to. Yeah. Wag niyo na po akong samahan dito. Yeah. So, ang feeling ko kay Vice President, yung bang nahihiya siyang kumilos na o humingi ng tulong o gumalaw, ngayon na nagdeklara siya, malinaw na sa kanya na una, eto, ginagawa nila laban sa akin sa 2028. So therefore, tulungan niyo ako, yung mga gusto pang tumulong sa akin, at yung talagang gusto nang umaway sa akin, o ito, malinaw na. Sige, gawin nyo na yung anong gagawin ninyo sa Kongreso at sa Senado. At malinaw na rin, kasi nangyayari, Doc Lorraine, di ba, pagka kumaha kami ng pagkilos, let's say, nung nagkaroon kami ng motorcade rally, parang si Vice President, nung impeachment, alam mo, kausap namin yung ilang mga taga Davao, o at least yung mga kakilala sa Davao, ang sinasabi nila, teka lang, parang pangit tingnan because it will benefit the Vice President if she will be impeached. Sabi ko, teka lang, hinarang na nga kami. It's not so much against about nung pag-file namin, pero hinarang na kami. So, I think this will also free her up. Yes. Malinaw na sa kanila, ito na yung laban natin, ginagawa nyo sa akin to dahil sa 2028, then therefore, magdideklara ako, kakausapin ko yung kailangan kausapin, magre-reach out ako sa kailangan mag-reach out. Ibubuin ko yung organisasyon na tumutulong sa akin, mga sumusuporta sa aking ama at para sa akin. At wala na sa kanyang, para bang hindi na to, wala nang bahid na may problema pa siya ng utang na loob o meron pa siyang problema ng iniisip niya siya magbe-benepisyo because it's very clear that there is corruption. Yes. It's very clear that we have to fight that. And whether she benefits from it or not, it's not the question. Ang question is, kawawa na ang bansa. There. Sec, my question. Okay, so, kasi I know her talaga to be someone who doesn't really think of herself. Talagang, every time I say something about, nagrereklamo ako, may report, she'll say, kawawa Pilipinas. Kawawa, it's always like that. So, my question to you, Sec, what are the implications to our country, to our democratic processes, to our democracy, the future for children, etc., if matuloy ang impeachment na yan? Well, Doc Lorraine, napakasama kasi itong ginagawa nilang impeachment, pagbatayin muna natin yung mga issue. Ano ba yung issue kay Vice President? Yung issue kay Vice President, mainly, sinasabi nila, yung 125 million na confidential funds. Yes. Na-clear na doon yung 50 million. Pending pa yung 75 million sa COA, sa Commission on Audit. 75 million. If you check now, DPWH, Commission on Audit Report, meron yan. Assessment of Management Audit, yung mga binibigay, audit, something management. Basta may binibigay yan sa Kongreso. Ang DPWH ko, 100 billion, hindi liquidated.
Ang DOH, kung mga 50 billion, hindi liquidated. Ang ibig sabihin, yung liquidation is a process that we go through the audit. Nung ako ay nasa kabinete, actually, ako nga na-clearance na eh. Nagkaroon na ako ng clearance. Tapos biglang bumalik sa akin yung opisina, sabi, sir, may kailangan ka bang hindi na-liquidate? Sabi ko, may clearance na ako, how can I not be liquidated? But again, okay na lang, tinulungan ko na lang sila to go through the liquidation process. Etong ginagawa, 125. Yung kay Presidente, ang dami na nagsalita. Ang sabi ni Saldi ko, nag-deliver ko ng 25 billion. Ano nangyari doon? Ang sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver daw siya ng pera kay Trigib sa utos ni ES at saka kay utos daw ni Pangandaman at saka kay Adrian Bersamin at Trigib Oliva. 8 billion pesos. Ang sabi ni Saldi ko, nag-deliver ako ng 1 billion. 800 million kay Yusek Joel Cadiz. Inimbestigahan ba nila? Hindi nga nila pinatawag eh. Si Trigib, isang beses pinatawag nung nagsabing it's not true. Tapos na. So you can already see itong nagiging problema, and I don't think the people are satisfied with what's happening. Yeah. Dahil ako nga 1 month ago sinabi ko na, ang mastermind si Saldico. Period. Anong ginagawa nila kay Saldico ngayon? Sinasabi nila, huwag ka nang maingay dyan. Di ba sabi nila, huling ka namin. O ba't ngayon, hanggat ngayon, hindi nila hinuhuli? Because they don't want Saldico to speak. Because they don't want to find out the truth. Kaya ang nangyari ngayon, ang taong bayan, makikita mo naman sa survey, dati sabi nila, Metro Manila, BBM country yan. Ngayon, ang Metro Manila is negative 10, if I'm not mistaken. May latest survey, Doc Lorraine. Ang buong Pilipinas, nag-negative, ano daw siya? From what I know, negative 50 o negative 60 na. Yeah. Lumalabas. Yes. Ang negosyante ay na maglabas ng pera. Di ba? Marami nang nawalan ng trabaho. Anong sabi ng BSP? Wala na kami magagawa. Hanggang dito lang. Yung monetary policy namin can only do so much. So this is the kind of situation that you have in the Philippines right now. Ayaw matahimik ng tao, galit ang mga tao. Kasi paano naman, Doc Lorraine, kang hindi magagalit? Pupunta kang ospital. Dala mo yung anak mo, may emergency, may sakit. Ayaw tanggapin dahil walang pera yung PhilHealth. Yeah. Kinuha yung PhilHealth, nilagay sa flood control. Sa isip ng tao, may cancer ako, hindi ko mapagamot sarili ko. Kasi alam niya yung pondo kinuha sa flood control. So hindi lang to mga bagay na numero na pinag-uusapan, but these are realities that people are faced with right now. No, even his own appointee in the BSP said that it's no longer bagsak ang ekonomiya, and it's not because of the monetary management or whatever, but that because it's politics already, 'di ba? Because of the corruption, because of this endless the way the government is being managed. So basically, Sec, what you're saying is yung impeachment na yan, pag tinuloy nyo yan, ibig sabihin talaga yung lahat ng sinabi mo, 'di ba? Yung mga ninakaw na yan, it's going to be a mockery, 'di ba? Against good governance and anti-corruption, and it's going to be a mockery yung impeachment na yan, Travis, and it deeply weakens our country. Nakita na natin. Let me go reverse ng konti. Yeah. Ano ang sabi ng Cabral Files na hawak ni Leandro Leviste? Yes. Ang bawat congressman may 2 billion na pondo per district. Anong pinag-uusapan nila? 25% of 2 billion. Yun ang sinasabi ni Saldico. 100 billion, 25 billion. So for every congressman, technically, you're talking about 2 billion, 10% is 200 million. So mga 400 million. Pangalawa, sinasabi ni Senator Ping Lacson, there are 67 contractors, and he's accurate about this, 67 ang contractors sa Kongreso. So ibig sabihin, hindi lang niya nakukuha yung malaking pondo, siya pa rin ang gumagawa ng pondo. Bakit ito mga to? Hindi inimbistagan. Yung Vice President mo na 150 million, na hindi naman sinabing corruption, ang sinasabi lang ayusin pa lang yung liquidation, walang iniimbestigahan. So if I go now in Congress and I take the Cabral Files of 2024-2025, at 2 billion pesos, di ba? At 10% is 200 million kaagad. Lang corruption na pinag-uusapan. So, napakasama. Hindi Question, Sec. Has this ever happened? This kind of brazenness, this shamelessness, never before, right? Alam mo, Sec Lorraine, nag-uusap kami ng mga kabinete.
Yeah. of course, kasama ko nung panahon ni President GMA, kausap ko rin yung mga congressmen. And you Yeah. can talk to all of them. Marami ka rin naman naging kaibigan sa kanila. Yeah. Alam mo, ang budget namin noon, 70 million. Ang sasabihin nun ng national, ito may 70 million kayo, 40 million para sa infrastructure, 30 million sa soft. Okay, ang logic nun, Doc Lorraine, is, pag gumawa ng national program ng infrastructure, kuminsan hindi niya nakikita na, yung mga tao doon walang tubig. So kailangan mo, that time, nung congressman ako, yun ang mga problema namin, patubig. Problema namin, may kailangan ng pathwalk. Kailangan ng maliit na kalye. So, Yeah. so ito yung mga bagay na hindi nakikita ng national. Pagkatapos, syempre, naglalagay kami ng pondo sa ospital. But we never touch the national budget. So anong ginawa sa national budget that time? Kailangan natin ng C5. Ginawa yung proyekto. Kailangan natin ng flyover na dumadaan sa Ateneo pababa ng Katipunan. Hindi namin pinapakilaman yun, Doc Lorraine. Anong nangyari ngayon sa budget? May 6 tayong national programs. Number 1, Panay Guimaras Road. Yan, mga kababayan ko sa Iloilo. Number 2, gagawin yung Laguna Lakeshore na highway. Yun yung pagmula ng Antipolo, yung Lakeshore area, papunta ng Ortigas, Pamakati, Palaguna. Pagkatapos, gagawin yung North Luzon na train from Clark to Manila, na pagka bumaba ka ng airport ng Clark, 30 minutes, nandito ka na. Gagawin dapat yung train sa Bicol na dati na natin nakikita. Na itong train na to, ang biyahe mo sana 4 hours na lang o 3 hours nasa Bicol ka na. Tapos gagawin pa rin yung Bataan-Cavite Road para may shortcut na. Hindi ka na dadaan sa Manila, may daan ng direkto sa Bataan-Cavite. At ang pinakamahalaga, Metro Manila Subway. Alam mo, Doc Lorraine, lahat ng yon tinanggal nila yung pondo. Yeah. Nilagay nila sa on-program allocation. Ngayon, yung Metro Manila Subway na lang, matatapos ng 2028 dapat. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung pondo. Ngayon, dahil sa delay natin, we will be finishing it in 2032. Hindi na sa panahon niya. Sayang, dapat yun ang in-inaugurate niya. At mabigat pa doon, ang babayaran natin total penalty as of now is 400 billion pesos. Because we did not put up the funds. Doble ang bayad natin. Hindi na natin nakita yung proyekto. Later on, may penalty pa tayo. Yan yung mismanagement, yan yung corruption na nangyari sa gobyerno. Where did it emanate from? Bakit nagawa ngayon? Kasi Sec, yung tatay ko, di ba, nag-congressman din siya. Yes. 70s or early 80s, ganyan. Pero ang layo. Wala Yes. silang pork barrel at all. So, in other words, parang, well, that's a topic for another time, Parang, it really corrupted the system when legislators stopped being just legislators, di ba? So, anyway, what you're saying now, this is the first time that we're seeing this kind of impunity. Yes. Impunity is the correct word, Doc Lorraine. Yes, and where is that emanating from? Where did it come from? Doc Lorraine, kasi alam mo, yung constitution natin, di ba, the Congress controls the budget. Diyan nagsisimula yan. Okay. Ang ginagawa ng presidente, sinasabi niya, ito ang gusto kong proyekto na mangyari. You debate about it, magdidebate kayo, magdidiskusyon tungkol dito, magkakaroon kayo ng mga amendment. No? Aakyat yan. Pupunta ulit ng Senado yan, tapos, ginagawa pa rin yung BICAM. Ang nangyari, si Saldico became appropriations chairman. Noong araw, Doc Lorraine, si Saldico was already a contractor. So, kumukurot sila sa budget. Baka pwede DPWH, meron kaming X number of billions. Kukurot sila. Nung napunta na sa appropriations, sila na mismo ang may control, hindi lang kurot. So sabi siguro niya, boss, eto na, ang laki ng pondo, 700 billion ang infrastructure project. Okay, paligayahin mo lahat, bigyan mo lahat ng pondo. Yung matitira, gamitin natin. Ito naman si Speaker, okay, go tayo dyan. Umakit kay Presidente, sir, ito na po yung budget. Okay, go tayo dyan. Bakit? Si Presidente gumawa ng budget Pag pirma niya ng budget, siya rin magre-release. Even the program allocation, unprecedented, ang laki. Umaabot ng trilyon. If I'm not mistaken, almost a trillion pesos. Hindi nangyari yun kasi ang unprogram allocation, parang yung bahay may budget ka, pamalengke, pang kuryente, pang tubig. Pang may extra, ito, manood tayong sine. Sec, if I'm not mistaken, it's 1.3. Something like that. Trillion. Yung If I'm not total mistaken. yes. You're correct, Doc Lorraine. Pinag-uusapan nga namin ni Congressman Egay Irice kasi sinasabi ko sa kanya 2 trillion yung total. Sabi niya, hindi naman lahat na flood control, hindi naman lahat ganito. So, sabi niya, you're correct, ang sinasabi niya, 1.2.
from the past 3 years ang talagang binaboy nila na budget. Kinuha nila tapos ginawa mga flood control at mga high kickback projects. Iba pa dyan yung irrigation. Doc Lorena, iba pa dyan yung netting. Iba pa dyan yung mga cat's eye, yung mga kung saan-saan sa kalye. These are high kickback projects that we have not yet investigated. So we've barely scratched the surface and it's already, the amounts are already staggering, right? Correct. So to go to the speech of the Vice President, she said something there that was really parang stunning to me, no? And I think very comforting to a lot of Filipinos. She said, kasi some questions hindi niya dinediretso ang sagot. Pero ito, maliwanag, sinabi niya, ang maliwanag, may mananagot. Hindi pwedeng walang managot. No? So, Yes. could you expound on that? What did you think about that? Her Doc saying, Lorraine, Yeah. my first doon sa speech niya muna, ito yung Yes, kina yes. Boss Yes. Daday. Alam mo Yes. doon sa speech niya, yung opening niya, parang sinasabi niya na, tinatanggap ko na, ito Yeah. na yung buhay ko. Di ba? Parang naawa nga ako sa kanya eh. Kasi Yeah. I know na she didn't Nakakaawa want to run. talaga. Yeah. She didn't want to run when she became vice president. Pero sabi niya, tinatanggap ko na, ito na yung buhay ko, and that, yun sabi niya, yung pursuit of happiness is not for everyone. But, ang ano niya, yung sense of duty na kailangan ko itong gawin. Siguro, yun, napakaganda nung, pag hindi mo kilala si vice president o hindi mo masyadong nakikita yung takbo ng utak niya, may isipin mo no, ba't ganun yung opening? But ako nakikita ko na for the Yeah. past several years kung paano. Yung tinanong siya dyan, I was very happy when she replied about it. Kasi, alam mo, madami nagsasabi may listahan siya, meron siyang gagantihan, meron siyang vindictive siya, di ba? Ganyan. I think, talagang tama yung sinabi niya. Sabi niya, hindi, gusto ko may managot. Kasi tama naman iba ang question ng vindictiveness o paghihiganti at iba naman yung question ng hustisya. So dinefine niya to na wala akong gagantihan, wala akong iniisip na ganito, hustisya ako. Yeah. Kailangan may managot. At tama yun. Kung kailangan makuha natin yung pera, yung pondong nagamit at nawala, makuha natin, kailangan yun. So, napakaganda sinabi niya. Tapos sabi nga niya, ibang grupo, sabi niya, yung vice president ko na yung gagawa doon. I think even if it's not the vice president, whoever it is, or the team of the vice president, tama na yun para she will be governing, gawin niya yung tama. Pansin mo pa, Doc Lorraine, yung tinanong siya, sabi niya, hindi kasi di ba dapat, alam natin yung problema, yung strategic direction, yung update tungkol dito. And it only shows yung pag naging mayor siya, may management to. Hindi to walang alam. Alam mo, Sec, may sabihin ako tungkol kay Vice President, no? Na hindi ko kasi siya kilala nung una. Si PRRD lang talaga yung kilala ko. Tapos sila ni PRRD, yung dynamics nila, talagang separate, no? Wag kayong makialam sa akin. Ganyan talaga sila. Peculiar talaga yung relationship nila. So anyway, hindi ko siya kilala. Nung finally nakilala ko siya, nagulat ako sa kanya kasi kaya rin nagmi-meeting kami, no? Dami-dami nagsasalita. Sasabi niya, teka. So then she'll try to keep it structured. So the way her mind breaks, talaga works, no? Maybe that's the European part of her, parang that German part where she's really very, and di ba, so akin yung, pag ako president, yung ng bayan, pero ito sa vice president, siya yung hahabol. Parang, for me, that's very, very comforting, no? Kasi, for somebody for the Filipino people, na tayo parang I really feel na naggahasa tayo nitong si Bongbong Marcos sa ginawa niya, na hindi pwedeng walang managot, di ba? Right? So this is the way her mind works. So go ahead, Sec. Go ahead. Yes, you're correct. Talagang, tama yung binanggit mo na dapat talaga may managot. Kasi, pangit naman na para bang ganun na lang ba? Makikita ng taong bayan. Pag nagnakaw ka pala ng bilyon, makakawala ka. Yeah. Pag nagnakaw ka pala ng ganito, tapos meron ka maririnig, no, nagnakaw ng pagkain o nagnakaw ng maliit na bagay. Di ba? Kulong. Talagang magsasuffer sa, pumunta ka ng city jail ngayon, makikita mo, ang dami nakukulong, but they will hear about this. For example, Doc Lorraine, si Henry Alcantara, sinabi niya, ang nakukuhang pera is about 8%. 8%, yung direkta sa kanya. Yeah. Pero iba pa yung siya yung gumagawa ng proyekto, siya yung gumagawa ng ganyan. So, I would think, minimum 15% siya sa mga kickback niya. Pero, papatawarin ko na, gagawin ko lang 10%. 60 billion ang nakuha niya for the past
3 years. So that's 6 billion. Alam mo, Doc Lorin, magkano sinoli niya? 181 million pesos. Yung ba parang, Question. Yung soli-soli na yan, yung sinasabing nilang restitution, I find it really horrifying, no? So, can you explain to us, ano ba yung sabihin nun? Ibig sabihin, they're off the hook? Because Yes. they returned? They're off the hook? Yes, because ang ginawa nila, Doc Lorin, okay, My God! naalala mo yung sinasabi ni Congressman Senator Marcoleta that time. Sabi ni Senator Marcoleta during debate, sabi niya, sandali, bigyan niyo muna ng protective custody. Tapos pagka ganon, kesa natin tanggapin bilang state witness, ilagay niyo muna sa witness protection program, protektahan. Tapos gawin natin state witness, pag-determine na natin kung ano ba talaga yung ninakaw. Tapos magkaroon tayo ng restitution. Ang nangyari dito sa kanila, nag-restitution kaagad. So, state witness na sila, meaning immune na sila sa any criminal and criminal proceeding. Hindi na sila makukulong. So, yun ang nangyari. Eto, matatawa ka, Doc Lorin, ha? Yung nangyari kay Senator Bong Revilla, nakakatawa eh. Kasi, ang nagturo sa kanya si Yusek Bernardo. Sabi ni Yusek Bernardo, binigay niya yung pera kay Bong Revilla. Ang gumawa ng operation supposedly si Alcantara sa district niya. Diba? Kay Henry Alcantara. Tapos may isa pa. I'm not sure kung si Bryce o may isa pang tao na kinorroborate yung sinabi. Etong tatlo state witness. Si Bong Revilla nakakulong. So hindi mo, ano ba yung nangyayari, di ba? Dapat, okay, witness protection muna. I-hold lahat ng mga assets. I-hold lahat ng pag-aari. I-determine yung ninakaw. On the basis of that, then yung tayo mag-usap kung paano yung magiging, if you recall, Doc Lorin, naalala mo si General Garcia of the Armed Forces of the Philippines, may naging ano dyan eh, nagkaroon ng restitution dyan eh. If I'm not mistaken, nasa uli niya is 70%, supposedly, of the determined total amount. Pero nakakulong siya. Hindi siya pinakawalan. Ang naging arrangement lang, okay, wala nang habulin sa pamilya mo, ikaw, safe ka na. Dapat ganun sana. I have never seen this kind of rottenness. I have never. Kasi they're off the hook, no? And then we have reports now from our intel that ito si Jude Asidre and the others like sila Sandy Trillanes are going to the BJMP to look for false witnesses against the Vice President in exchange for presidential pardon. Gagamitin ang presidential pardon, lahat ginagamit para sirain ang vice, to take her out of the picture. No, so, Yes. I've never seen this kind of rottenness, no? Doc Lorin, hindi lang yun. Kung nakikita mo sa sitwasyon natin ngayon, lahat gagamitin nila. No? Ito, I will say it now. Maraming lumalabas na sa usapin ng bank accounts. Iipitin nila dyan si Vice President Sara Duterte. Nare-recall ninyo kay CJ Corona nung araw? Nagkaroon ng hearing dun sa kanyang bank account. Ang ginawa nila, yung withdrawal deposit. Tapos pinagdugtong-dutong nila. Sabi nila, 1 billion na ganito. If I'm not mistaken, $100 million. Pero if you look at the amount, hindi ganun kalaki. Pinag-add on lang nila yung mga, and they will use everything, not only against oil, they will use everything against the Vice President. Number one, don't make a mistake about it. Yung mga taong bayan po na nakikinig, makikita niyo po kung paano siraan ang ating Vice President. Yung pera sa bill ni Nakaw, yung nilalabas niya nila kay Madriaga, yung mga false witnesses, lalabas nila lahat ng pwede nilang ilabas. Kasi siguro nakita nila dito, Doc Lorraine, teka lang, yung COA hindi na gumana eh. Di ba? Parang nakita ng mga tao, nakita nila politika. So eventually, nag-side ulit ang tao kay Vice President. So maglalabas pa sila ng ibang mga issue para durugin dito. At habang nangyayari yan, nag-iipon din sila ng pera o nag-iipon ng pondo para ayusin yung Kongreso, ayusin yung Senado, kung ano man mangyayari sa proseso ng impeachment. I'm sure may gagawin sila tungkol dyan sa, I do not know about the budget, but they have done it in the past and they will do it again. Check.
But will it work? Because CJ Corona is not Sara Duterte, and it happened at yung kay CJ Corona happened at the start of the internet, of social media, where information was more easily manipulated, right? Kasi parang what I've seen kasi, no, they've thrown everything at the vice president, and there will be more, no? Even assassination plans are in place. I know that, no? So will it work? Because it hasn't worked. No, she's still the most trusted, and sila bagsak, di ba? I mean, the great thing that I see, no, the great thing about Bongbong Marcos is that he's so bad. I mean, really, it's not conjecture, it's not opinion. No, the numbers are there. Magnanakaw, drug addict. There's even a sex video of him that's just so disgusting, di ba? Where he talks about paying $40,000 a pop for a male prostitute. I mean, he's just so bad. No, talagang walang in that span of 3 years, that staggering amounts of money, walang tornilyo na naitayo, kahit wala, no, talagang so how will it work? No, I don't see it working kasi this is the formidability of the vice president, no, and the Dutertes. They're not magnanakaw, at saka talagang excellent executive, so nagsilbi. Okay, go ahead. Yes, you're correct, Doc Lorraine. Kaya nga, importante lahat ng tumutulong, importante lahat ng nagsasalita. Because tama ka. Biruin mo yung pinakamaliit na delivery ni Saldico, 200 million pesos na cash dineliver. Etong kay DP, budget ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi yun cash. Diba? Nililiquidate mo yun, inaano mo yun, ino-audit mo yun. Ito, Pero Sec, dinadump down nila yung discourse na how could she have spent 125 million in 11 days? Parang she went shopping, di ba? Dinadump down nila yung discourse. Instead, naka-allocate na yon, di ba? I have an argument against that. Sige, 11 million? Yeah. Okay, palag na ako. 11 million in one day. Tingnan nyo ang budget ng Pangulo, 4.5 billion. I-divide din nyo by 365. That's 12 million pesos a day. Grabe. Kung mag-uusap tayo ng ganyan, di kumpirin nyo sa Pangulo. Ito nga tama yung binanggit mo. Pinangakuan siya ng September, nilabas ng December, so pinrogram na nila lahat ng mga gastusin. Yeah. So they were able to spend it. Yung kay Pangulo nga 4.5 billion a year. Intel funds, yeah. Kung may calculator po yung mga nanonood, i-divide po ninyo ng 365. That is 12 billion a day. Ngayon, papasok naman ako ng 2022 para yung budget na pinag-uusapan, yung sinasabing budget ni Presidente na ni Vice President na 125 million pesos. Magkano na tira kay President Marcos? 2.5 billion. Ilang araw niya inubos? 45 days. I-divide po ninyo, that's about 32 million pesos. Tama ba? Andito, mag-calculate ko. So, parang, bakit kayo, di ba? Ba't sila nag-uusap ng mga ganyan? May sabihin ako kasi sa Duterte School of Good Governance ako, di ba? So si PRRD kasi napaka masinop niya sa pera na parang talagang tatay, no? Kunyari kakain kami, napakasimple nung pagkain namin na talagang, tapos lagi niya sinasabi kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Napakasinop niya kahit sa ilaw sa Malacanang, gusto niya nakasarado mga ilaw pag wala ng gusto niya naka-off ang aircon. No? So when you're telling me these things, no, when you break it down that way, 12 billion a day, and then 12 million. And then 32 million, it really insults my soul. It's really, kasi alam ko ibig sabihin yan when you're down on the ground, with NTF-ELCAC, 20 million per barangay, change the lives of the people there where they finally felt na-experience nila ang totoong katahimikan at kapayapaan. For the first time, it's only 20 million. So this president doesn't give a shit about the Filipino people. Ang kapal talaga ng muka, no? Yes. Dok Lorraine, nakikita ko yung mukha mo, yung galit mo sa ngayon, pero yan po yung reality na nakikita natin sa ngayon. And I'm sorry, Dok Lorraine, nagkamali pa pala ako ng computation kasi yung 2.5 billion na iwan niya ni President Duterte during his term. So naugutan, ang alam ko is 32 million pesos a day ang pero nung kinalculate ko 55 million pesos I think it was more than 45 days. So ang point ko, why would you point to someone na sasabihin nyo ganyan? Ito nga hindi nyo inimbestigan. I mean, if you're Congress and you're being fair, why are you investigating something na ganito na at itong isa naman every year o yung 2022 muna 2.5 billion
I think 32, I'm sure 32 million pesos a day. Wala silang tinanong. Tapos yearly, tapos na yung kay BP, one time lang yun, may Yeah. 4.5 billion a year, hindi naman na tinatanong, di ba? Parang Yeah. hindi tama yan, unfair. Oh my gosh. So Sec, what do you, so in other words, ang nakikita ko, no, that impeachment thing is really the one that's on trial is Congress. No, not the Vice President. And kasi will gagawin nila yon? It's so ridiculous, 'di ba? All of this, no? And the Supreme Court was very clear. Ang ganda-ganda ng pagkakasulat ng Supreme Court, no? Very majestic na don't use the this very important tool, itong impeachment for your rotten political agenda, 'di ba? Yes. Yes, correct. Because so- katulad, Yeah, go ahead. katulad na nabanggit ko, Doc Lorraine, di ba? Yeah. Ang impeachment naman, hindi siya eleksyon. Yeah. Hindi ka magkukondak ng eleksyon na, ako presidente, marami akong senador, tanggalin natin tong vice president. And in fact, I credit the si President Duterte, Rodrigo Duterte for that. Yeah. Naalala ko noon, sinabi niya, impeach and nagalit siya. Huwag niyong Yeah. pakialaman yan, may mandato ng tao yan. No? Yeah. Eh, ganun din dito. Dapat, tingnan nila talaga, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin hindi si Vice President. Ang problema natin ang Pangulo. Ang problema Sir, natin ang question. President. Yes. Question, okay, as a politician, no? Ano yung under ng isip nila ngayon na, I mean, di ba sila nag-iisip na if they align themselves with Bongbong Marcos, that it's a kiss of death. But how does a politician think at this point with that impeachment? Yeah. Alam mo, Doc Lorraine, magugulat ka din, kasi talagang mariraramdaman mo ngayon, may takot din sila kay Vice President. No? Yeah. Marami akong kaibigan na nakakausap, may ganyan sila. And syempre, itong mga to, iniisip nila na una, nakaupong presidente si BBM. So, syempre, may budget. Ngayon, tapos na yung budget deliberations. So, at baka may hiling pa sila kung ano pa man, mahaba pa. No? May mga ganyan silang isip, mahaba pa. Pero will they go to a point na impeach nila ang isang popular leader of our country? Depende. We have to make sure, Doc Lorraine, na maipaliwanag yung mga issue. Hindi about to kampanyahan, hindi to about kailangan manalo siya 2028. Ipaliwanag lang ng tama Yeah. at maintindihan lang ng tao. Kasi tingin ko, kung ganito yung pananaw ng mga tao, matatakot din sila eh. Diba? To impeach a popular sitting vice president na talaga namang based on issue at based on sa mga charges nila, walang batayan. Hindi dapat ma-impeach. Yung dapat ma-impeach na ang linaw-linaw ng batayan, ni committee investigation, wala eh. Diba? Doon pa nga lang sa impeachment, sa form and substance, hinintunad la. Check. Yan yung- Hindi mo kinomplete, hindi nila maintindihan. Ang dapat i-impeach ay si Bongbong Marcos. Yes, right? si Bongbong Diba Marcos. you were part of the group that filed and what were the issues against him? Well, una sa lahat, Impeachable Dr. offenses. Na ito nga talaga sinasabi, walang substance. May substance to. Sabi namin yung unallocable. Yeah. Ilagay mo kung saan na pondo. Yung PhilHealth at saka yung PDIC. 60 billion and 107 billion. Ano pang ebidensya gusto mo doon? Pinirmahan yung budget, pumasok yung budget sa coffers, di ba? Tapos meron siyang mga pinirmahan na SARO. May hawak kami. Yeah. Na ang ibig po ng isabi ng SARO, yung Kung ano yung SARO? Kwento mo ko anong SARO, Sec. Yung SARO po, yung allocation na may pondo na yung proyektong to. I-release So, na. I-release na at nandun po yung mga flood control. Nandun. Nakalista lahat yung mga proyektong doon. Pagkatapos, sinabi ko din doon sa final namin yung mga proyekto na dapat natapos. Yung mga binanggit kong projects, Dr. Rain. Ako, yung masakit sa akin dyan sa lahat, yung Metro Manila Subway. Sana 2028, parang Japan na tayo, Hong Kong, di ba? Ngayon, dahil sa korupsyon, na-delay na naman. Nagsimula yan conceptually kay Pinoy. Pero yung pinirmahan yan, inapprove lahat kay Duterte. Pagkatapos, dapat popondo na lang niya. And he can claim credit, ha? Pwede sabihin, kasama ako sa gumanto. Wala, hindi niya ginawa. Hindi niya pinondohan. Kasama doon yung kidnapping ni Pangulong Duterte. Again, of course, documented yan.
ano yung lumabas na mga petition sa Supreme Court, ano yung mga lumabas na warrant of arrest, so on and so forth. Kasama dyan yung asukal, smuggling. Binanggit din niya ni Saldico. Di ba sabi niya tumatanggap sila ng 9 billion and an additional 2 billion from customs, particularly doon sa sugar. Malinaw yun, sinabi rin naman ni Saldico yun. Pero ibang evidence pa to. Ito yung kay Panganiban, nagsalita sa Senado, sabi niya, hindi, 3 lang ang pinili namin na inalaw namin mag-import dahil inutos ng presidente. I think that was the correct statement. Basta ano yun, it was a quote of Secretary Panganiban during the Senate committee hearing. Kasama doon sa mga kaso, yung drug abuse. Yung, ito yung case nila Cathy Binag na sinasabi, eto, merong nagsalita, kapatid mo pa, ako, naging personal witness ako doon sa nangyari, so therefore, wala kang competence to lead, no? Wala ka sa tamang pag-iisip para pangunahan yung bansa. Ito yung mga basic na highlights dun sa mga kaso na i-final natin na Doc Lorraine. Pero binaliwala, di ba? Binaliwala. At saka Tapos, kahit naman hindi impeachment, call for an investigation, may investigation ba? Wala. Yeah, so, and what I'm also seeing, Sec, is that an entire government and its instrumentalities are being used to protect and to cover up for Bongbong Marcos, di ba? So, yeah, so Sec, my question to you now, moving forward, with the announcement of the Vice President, no? Ano yung tingin mo na hinihingi sa ating mga kababayan ng panahon? Yes, Doc Lorraine, let me just clarify, no? Ang tingin ko hindi lang pinoprotekta ng Senado at Kongreso ang presidente, pero pinoprotektahan din nila yung mga sarili nila. Oh, yeah. Yeah. Oo. Yes, Hindi- correct. Hindi to galing sa akin, nanggaling yan sa Cabral Files, nanggaling yan doon sa salita ni Senator Ping Lacson na mga contractors, nanggaling yan sa salita ni Diskaya, nanggaling yan sa salita ni Yusek Bernardo. Niname niya yung mga congressman at senador, pero kung mapapansin mo, piling-pili yung mga ginigipit at yung mga iniipit. Yeah. Now, ano bang ibig sabihin ng deklarasyon ni Vice President? Well, una sa lahat, ang ibig sabihin, lalaban siya. Lalaban siya dahil alam niyang politika itong ginagawa sa kanya. Ang ibig sabihin, magsasalita na siya dito sa korupsyon. Ang linaw na sinabi ni Liviste, sa lahat ng nakita kong listahan, wala doon ang Vice President sa mga insertion. Wala doon ang Vice President na gumawa ng mga proyekto sa flood control. Walang mga Duterte. Wala malaga dyan. Walang Duterte. Pero particular yung binanggit ni Lian na Doc Lorraine is Vice President. Yeah. Sara Duterte. Ang malinaw dito, lahat na nagmamahal sa bansa, ikaw, ako, lahat ng mga sumisigaw ngayon, lahat ng nagagalit, meron na tatayo sa ating leader. May tatayo na sa atin para manguna. Pwede ngayon, meron tayong galaw. Kung anong gagawin natin, lahat tayo nagkakaisa. Alam natin yung, kumbaga sa gera, meron na tayong general. Kasi lahat naman tayo, Doc Lorraine, even without the Vice President, magsasalita tayo eh. Diba? Ako, I was involved with Sergeant Gutesa and I told you about it. Kinwento ko sa'yo. Yes. And I'm happy, Doc Lorraine, na marami pang lalabas na mga witnesses magsasalita. And yes, and natutuwa ako na yung Vice President nandyan na. Kasi at least man lang, di ba? Pag sinabi mo, Vice President, eto po magsasalita. O sige, tulungan niyo yan, Mike. O baka pwede pang yung iba tumulong kung sino pwedeng umalalay. Kasi ayoko na nangyari kay Sergeant Gutesa na talagang illegally detain nila. Marami pa magsasalita sa palasyo. Nakita mo naman hanggang ngayon na Doc Lorraine, si Yusek Adrian, walang sinasabing hindi totoo. Yeah. Wala ka nagsasalitang salita. Si E.S. Bersamin, Lucas, hindi pa rin nagsasalita. Si Secretary Pangandaman, hindi pa rin nagsasalita. Amina. At saka si Yusek Traigib. Ang sinasabi, hindi totoo. Pero alam ng lahat eh. Kasi hindi naman galing sa atin yun eh. Nanggaling yun kay Yusek Bernardo. Ang nagpalagay doon sa records si Senator Ping Lacson. Sila naman nagsabi nun eh. So nadugtong-dugtong lahat ng mga bagay na to. So ang tingin ko, Sec, no, nagagandahan kasi ako sa kwento ni VP. Sobra ako nagagandahan. Even kasi her story, the way I see it is also our story, the story of an entire country, 'di ba? Kasi sinamahan natin siya, 'di ba? And parang everybody's being given a chance right now
to show the Filipino people who you are, di ba? And a lot of people are missing the boat, no? They're missing na talaga na because of their cowardice, because of their greed, di ba? For money and power, etc., di ba? So, I'm really sorry we're wrapping up already a little bit, but I want to ask you, no, something very personal. Kasi nung simula nung kanina nung nag-aantay tayo, we were talking about the Vice President, di ba? And I asked you na why are you speaking out? Why are you speaking out now? Because the Vice President said 47 years. It took me 47 years to get to this point, and I'm asking this question kasi because I've had conversations with her when I really parang at the past parang felt parang she doesn't want to be president. Ano ba to? 'Di ba? Parang ganyan. And minsan pag punong-puno na ako na syempre we're respectful, no, kasi she's the Vice President, pero I would say dapat kasi may tumayo na, dapat ganyan, no? Out of exasperation, and finally parang she got that this is her destiny na, and she embraced it, no? So I'm wondering, why are you speaking out right now at great risk, no? And we're one of the more eloquent voices, and very, parang for me, napakahalaga because number one, you're a very good communicator, and then malalim yung pagkakaalam mo, no? Everything in your life right now is being put to good use, diba? So, and very articulate and very, very fearless, no? Why is that? Well, Doc Lorraine, alam mo, marami nagtatanong sa akin ng mga kaibigan, no, political friends, sabi nila, ano ang end game? Minsan para ako yung nagugulat din. In fact, kami naman ni Kong Lian, very nagtatawagan din kami, nagtatanungan. And tinanong niya rin ako, sabi niya, parang anong tingin mo dun sa situation? He didn't ask me kung ano yung reason ko. And ang parati kong reply is, ito yung politically and morally correct thing to do. Ito yung isang bagay na may ginawa ka na walang politika, alam mong tama. Wala kang iniisip na agenda, wala kang iniisip na kapalit, alam mong tama. Kasi grabe na yung nagpagkakamali sa bayan mo. And I always say this, ako maaga akong youngest ako sa kongreso, youngest sa kabinete. Ngayon magsisenior na ako eh. Di ba? Parang palala lang palala. And gusto ko naman yung legacy ko na magawa o yung tuloy-tuloy na pag-assert mo ng pagbabago, magawa man talaga. Kasi ayoko makita yung anak ko na meron pa akong batang anak na lalaki sa ganitong klaseng sitwasyon. Sabi ko nga, yung PhilHealth, si Dr. Tony Liaton, pinapakinggan ko yan parati. Sabi niya, sa Thailand ngayon, ang binabayaran mo 10% na lang. Kahit anong sakit mo, 10%. Sa Japan, ang ganda-ganda ng healthcare program sa Singapore, no, 10-30%. Pero basically 10 kasi may binabayaran na sila ng mga monthly. Sa Pilipinas, magkasakit ka dito, mabayaran mo 70% to 80%. So, di ba dapat yung pera sanang nandun, inipon na, pinalago pa, pinaganda yung programa. So, ito yung mga bagay na immediately makikita mo yung epekto. Yung epekto ng korupsyon, dapat sana wala na tayong traffic, nasa kalye tayo, nakikita mo yung mga tao, gumigising ng alas 4 ng umaga, para pumasok ng opisina ng alas 8, kung yung subway pala tapos na. Kung hindi pala kinurakot yung pera. Itong mga bagay na to, pag nakita mo yung nangyari sa Cebu, naglagay ng flood control. By the way, hindi pala siya flood prone area. Ang laki, second number tong Cebu. Biglang Doc Lorraine, biglang binagyo, nagbaha. Nakita nila yung epekto, ang daming namatay, ang daming nasirang bahay. Yan yung epekto ng maling pamamalakad at korupsyon sa gobyerno. Kaya ako nagsasalita. Marami ako narinig, Doc Lorraine, sabi na takot sila kay Inday Sara dahil pareho kay President Duterte ng EJK. Well, number one, I will not discuss EJK. Ibang issue yan. Kayo mag-discuss dyan. Pero bakit naman i-judge mo yung isang Vice President na wala ka naman nakitang EJK nung panahon niya nung mayor siya? Para meron lang tayong track record. 9 years siya nag-mayor, wala kang narinig na EJK. Bakit mo i-judge yung isang Vice President na ako, personal knowledge, binibigyan ng pera, tinutulungan, sabi niya hindi ko kailangan ng pera. Wag na. Nung kampanya, lahat ng pera walang hinawakan. Wala kang makikitang kailangan ko ng pera o ito kailangan pera. Walang perpektong tao. Kahit nga si GMA sinasabi ko nga
Sabi lang, kasi nagagalit si BP, mainitin ang ulo. Sabi ko, nakita niyo ba si GMA nung panahon niya, pag nagalit siya, di ba? Although hindi naman personal. Pag trabaho, nagagalit siya. But it doesn't mean na salbay siyang tao. Kasi gusto niya yung pag-implement ng programa in the same manner with the Vice President, no? Even with President Ramos. May mga, hindi naman perfecto eh. Pero ang basic na tanong is, ito bang taong to magnanakaw o hindi? Hindi. Ito bang taong to may respeto sa human rights? Abogado to, may respeto to sa human rights. Ito bang taong to perfecto? Hindi. May pagmamahal ba to sa bayan? Oo. Gusto ba nitong maging presidente? Ayaw. Pero nandun sa sitwasyon na kailangan siya ng bansa. At kumisan nga, Dr. Lori, mas maganda pa nga siguro, yung taong ayaw talagang maging presidente kasi hindi naganid sa poder at hindi naganid sa pera. Yeah. And that is why we are here in this situation. We have to take out Bongbong Marcos. Kailangan siyang tanggalin dahil masama na para sa bansa. Yan ang gusto ko. Maliwanag. Maliwanag ng pinagsasikat. Ganun din ako. Kasi ganun din ako. Kailangan, kasi from my perspective, no, that's shared by a lot of people. Obvious ba? Na every second that he's there, he's destroying our country. He hasn't stopped stealing. He doesn't have it, no? He's not fit. He's the least fit to run this country, to lead our country. He's leading our country to destruction. So, narinig ko na sinasabi mo, no, Sec, is that right before our very eyes, winawasak ang Pilipinas. Di ba? Nakikita na natin eh. No? Tapos, So, sabi nila, hindi, magtulungan tayo. Tulungan pa natin. Una, tutulong ako, papayag akong tumulong. Pero ayusin niyo yung kung sino yung nag-corrupt talaga, sino yung nagnakaw. yeah. Isolid niyo yung pera ng bayan. Eh nakita mo, Dr. Lorraine, indication na lang na talagang walang kumpiyansa sa bansa. Nung December, dapat dyan pinakamataas lumalaban ng peso to the dalan. Bumagsak ng bumagsak. Lack of confidence. Yeah. Pangalawa, GDP natin. After lumabas yung mga flood control, bumagsak, I think 3.5%. From 5.5. Anong ibig sabihin? Yung 2% pala na yun, ghost din yun. Kasi yung ghost project, pag hindi mo ginawa yung proyekto, yung totoong GDP lalabas na. Ulitin mo, sir. Math yan, mahina utak ko. Pakiulit. Pakibaka. Kasi di ba ma'am, ang sabi nila dun sa growth natin is about 5.5% Yes. last year. Nung actual na, bumagsak tayo sa 3.5%. Yeah. Kasi, yung ghost project, di ba ang GDP is activity eh. Bilihan, construction, labor, bumagsak. Kasi hindi totoo, ghost project, wala kang binili, wala kang ginawa, wala kang hinayang na tao. Oh, doon naman sa OFW sa peso, sa strength, ganun din. So, supposedly, magbabagsak ka ng pera yung mga tao rito, pero bumagsak. Unemployment, bumabagsak patuloy. So nakikita mo yung kumpiyansa talaga, bumabagsak. Di ba? Magtanong ka sa mga negosyante, gawin mo to, ay, ayoko muna, magulo. Oh. Sa BIR, pag sinisingil mo na ng pagbayad ng buwis, sasabihin ng BIR, sige, i-close namin kayo. Anong sagot ng tao? Napakawalang yan ng mga to. Pag babayarin nyo kami, maglalagay kami sa inyo, pero nanakawin nyo lang pondo. Business permit ng mga local government. Ano sinasabi? Ang mahal-mahal ng singil. Ang taas-taas. Pagkatapos marinig mo, ninanakaw lang ang pondo ng gobyerno. So that is the kind of confidence that we are losing now. Not only from the investors, not only from the institutions, not even from the government employees, but kahit sa mga maliliit na negosyante, kahit yung mga nagtitinda, apektado sa nangyayari, walang tiwala sa gobyerno. But, do you have hope for our country? We have no choice, Doc Lorraine. Ako, wala naman akong ibang passport eh. Di ba? Wala akong passport sa Portugal, wala akong passport sa Malta, sa Canada o sa ibang bansa. There was a time, alam mo, usual yan, pagka yung pamilya nyo, ka, kuha tayo ng ibang passport. Never ako pumapayag, ayoko. Dito lang ako sa Pilipinas, laban lang ako. And kailangan tayong lumaban. At kailangan natin baguhin yung struktura, yung politika na struktura natin, economic structures natin. Kasi ang nangyari dito, parang yung gobyerno na sindikato, palitan lang kung sinong papalit, palitan lang sa negosyante, tapos yung pera na dapat inagawa talaga, hindi magawa ng tama. Papasok na tayo sa summer, Dr. Ray, no? Summer na. Yeah. So wala na namang ulan. O anong pag-uusapan? Dam for irrigation. Dam for water.
Alam mo yung nawala nating pera na 1.2 trillion? Kaya hindi tayo mangutang, pwede nating itayo yun. Pero wala, nasa napunta? Nawala ang pondong yun. So these are the things that we are confronted with. Yung mga magsasaka, pag umiyak na naman ngayong summer dahil wala naman tubig, ilang billion yung nawala natin para sana magawa itong mga irigasyon. Ang ganda-ganda nga, Dok Norin, nung nagsalita si BBM nung SONE, sabi niya, I will pursue, sabi niya, agriculture. I will make sure that we will build irrigation systems all over the country. Pag chinek yung irrigation na yan, Doc, sigurado ako, delikado yan, flood control na naman ang setup yan. Oh my gosh, grabe. So, Sec, thank you so much no for this. Ang dami ko natutunan sa iyo talaga, no, but we have to wrap up already, no, and like you no, parang like the Vice President, like a lot of us, yayakapin natin kung ano yung nangyari sa buhay natin, where life brings us, di ba? I've never had to think about it twice, no, na kasi siguro I'm much older than the Vice President, no, but lahat naman tayo, parang kasi nandito ako sa Japan ngayon, ang ganda-ganda talaga dito. Sakit na sakit ang puso ko na, kasi yung meron silang flood mitigation, hindi nga flood mitigation, flood prevention project. Nakita mo yun, yung laki-laki, yung massive, no, na amazing structure. 88 billion lang pesos. 88 billion lang. And it prevents, there's no flood here. No, it floods a little bit and then it's gone in seconds, diba? So, that's all it took, no? So parang minsan tinatanong ko sarili ko, why was I born Filipino at this time, 'di ba? Why was I born at this time, no? And maybe all of us are asking that question, but this is what's given us, 'di ba? So, and I'm so grateful that you're speaking out, no? I've told you time and again kasi napakahalaga, no? Napakahalaga. Any last messages to our countrymen? Well, Dok Norain, siguro kahit na hindi ka na magpunta ng Japan, pumunta ka lang na ng Nabotas, Malabon, makikita mo na yung flood control na totoo doon noong mga panahon dati. Ginawa, hanggang ngayon, functioning yun. Ang Nabotas, Malabon flood control. Totoo yun ang totoong flood control. And lalo na sa Japan, yung pinakita mo nga sa akin one time na binanggit mo yan, and ni-research ko rin, gandang-ganda rin ako sa mga programang ginagawa nila. Pero sa ating mga kababayan, talagang nasa yugto tayo na kailangan nating kumilos eh. May mga pagkakamali. Alam ko na iniisip ng marami sa inyo na ganyan naman talaga eh. Pagka nagpalit, gano'n naman ulit. Hindi ho. Kailangan itong pagpapalit natin sa ngayon, hindi lang tao. Palitan natin yung mga sistema, yung mga struktura para talagang maging totoo yung ating gobyerno sa taong bayan. Siguro ako din no, naging party list ako. Alam ko, galit ang marami sa party list. Eh dapat ang party list talaga yung mabatayang sektor yung nandyan eh. Siguro dapat natin gawin yan. In fact, Doc Lorraine, I think in Japan, ang botohan dyan, hindi tao eh. Partido na eh. Kung sinong party yung gusto mo. So, in a way, makikita mo na talaga at marami namang Pilipino ang nasa iba't ibang bansa. Nakikita nyo yung klase ng sistemang politika nila na siya ding nagkakapag-tama o inaayos natin yung problemang pangkalatan ng ating ekonomiya. Si Doc Lorraine, alam ko, kung minsan Doc, nakikita ko sa mata mo, nanghihina ka, na-frustrate ka, pero wag mo tayong manghina lahat, no? Talagang, si Doc naman, alam ko palaban yan eh. Pero kung minsan nakikita ko yung frustration, wag mo tayong manghina dahil ito ho yung yugto, lalo na yung mga kami ho, nila Doc Lorraine sa edad namin, na yugto sa ating buhay, na pwede talaga tayong may gawin sa ating bansa. Bata pa ho naman ang ating demokrasya. Ang ayaw lang natin mangyari yung ganitong klaseng pagkakamali na talagang lantarang pagnanakaw sa ating bansa, lantarang pagkuha ng pondo, pagmamali ng mga polisiya. Kailangan mo ito baguhin. And siguro sa akin, Doc Lorraine, yung mga ibang sektor din, nakikita ko yung mga grupong simbahan, yung iba't ibang mga organisasyon, siguro tingnan natin mabuti na wag mo nating tingnan na, hindi, wag na lang, si BBM tiisin natin kasi si Inday mas nakakatakot. Hindi yung dapat ganun eh. May mali kay BBM, maraming ninakaw, mali ang pamamalakad, bagsak na ating bansa, bagsak ang ating ekonomiya, bagsak ang ating gobyerno. Si Inday, tingnan nyo yung pamamalakad niya ng 9 na taon. No, wag nyo kung tingnan yung tatay kasi para sa akin,
Ayan, no? So, maraming salamat Sec Mike, no? At maraming salamat sa ating mga kababayan. Bawat boses natin ay mahalaga, lalo't lalo pag nagkakaisa tayo. So, magtulungan tayo para sa ating pinakamamahal na Pilipinas at para sa mga anak natin at sa salinlahing Pilipino. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Doc. Thank you, sir. Ang bigwas ng Agila, lakas na bayan, tinig ng katotohanan.